So ayan, good morning. At ngayon ay anong araw na ba ngayon? Nalimutan ko na eh. It's February 24, Tuesday at 7:09 AM. Meron na tayong kape. At yun, no, nandito tayo ngayon sa Pomona. Alam ko na kaagad yung lugar kasi kinabisado natin yung lugar nila Charlene. At laundry day. Naibaba ko na yung labahan. Ipinasok ko na sa washing machine. Then pindot. And babalikan ko na lang ng 45 minutes. And then babalik ulit ako doon para ayusin na lang for dryer. And mag-aayos muna ako ngayon para bakit nga ba ako mag-aayos? Kasi nga mamayang tanghali pupunta na kami ng Sacramento. Hindi ko alam kung gaano kalayo siya, but sabi 6 to 8 hours drive siya. At technically lahat ng mga gamit ko ay kailangan kong i-empake ulit. So talagang tayo na parang gypsy. We move from place to place just to serve the people. So samahan niyo po ako buong maghapon ko dito sa Los Angeles, California, o buong California, dahil kasi this is Southern California and we are moving northward yata or westward, or I don't know, which alam ko ang lugar na to. So paalam. Oras natin ay 11 AM. Tapos na ako maglaba at natin na si Tito Clipen. Then maliligo na tayo. Get ready to road trip going to Sacramento. Ayun mga kalahi, nakaligo na tayo, naka-empake na lahat. So wala na akong maiiwan dito kundi alaala. So ngayon bababa, lalabas na tayo ng kwartong dito at diretso na tayo sa Sacramento, California para sa susunod nating mission. Ang oras natin ay 12:46, mag-aalaw na niya at nandito kami na lahat sa van. We're ready to move. Sina Asia at Loma ang magsasabi ng driving papuntang Sacramento, California. So oras natin ay 3:43 ng hapon at nandito kami sa gitna. I think this to kung ano man to, umihi lang kami, nag-stop over para umihi. Walang formal na ihihan, kaya kung saan kami dumaan. So sa likod ng bakod na ito is talagang damuhan ko. Awan ko kung anong tawag dyan. Diyan kami umihi. Yung iba bumaba pa, naghanap talaga ng pwesto. So break lang kami, yosi break, then dire-diretso ang lakad ulit. So mamaya pakita ko sa inyo mga kalahi. Ito yung van natin, tapos yung paligid ay bundok, and
and everything. So lakad tayo, tingnan natin anong meron. Diba? So ang haba ng biyahe pa. So ang kukulit nila oh. Hey Tina, how are you? So Wonder Woman talaga. Ayan si Tina para lang makakuha ng great shot. Wonderful. Right? Ayan, at tayo nakabalik na sa ating van, tapos na ang ating bladder break. At hindi ko alam, tuloy na ang biyahe. Ilang oras pa? Angel, how many hours? 4. Oh, we still have 4 hours para makarating sa Sacramento. So, see you around. Bye! Whatever. Nandito kami sa isang gas station. Papagas muna kami sa stretch hall at bibili ako na ewan ko nasan kami, but bahala na kung nasan man. So gusto kong bumili ng Red Bull. So look at this place, look at this place. We are in the middle of I don't know, and that is a Raven Cross. Tayo sa ating sasakyan at drive na ulit. Hindi ko alam kung gaano katagal ang ating pag-drive, so just enjoy the trip. Over tayo dito sa this is Shalom. Ewan ko kung nasan tayo, pero sabi ni Darcy daraan tayo sa Danville yata. Madadaanan natin ng Danville, pero tingnan ninyo ang paligid natin. So nagkaroon tayo ng stopover. Hindi ko alam kung anong gagawin nila dito, pero wow, I don't know kung ano ang halaman na yan. So enjoy ko lang din kung nasan ako ngayon at mag-yosi, no? So, may Baja Grill, Subway, Beer and Wine. Bye-bye! And oras natin ay 7:43 p.m. We are still on the road. So, magdi-dinner muna kami dito sa Dennis. Hindi ko alam kung saang lugar na kami. But then, since hindi naman ako taga rito, sakay lang sa biyahe. Tapos na tayong kumain. At babalik na ulit tayo sa ating biyahe. Wala pa rin tayo sa ating destination, pero mamaya parating na tayo, okay? Ayan, kamusta mga kadahi? Nakarating na tayo sa ating destination dito sa Sacramento. At bukas ipapasal ko kayo para makita nyo ang lugar na ito. Sa araw ngayon ay February 25, 2026 at ang pag-uusapan natin ay healing generational wounds. So, generational wounds, paano yun? So, ibig sabihin sa isang pamilya, tayo ay may saling lahi, no? May nanay, tatay tayo, at may lola tayo, at ang lola at lola natin ay may mga magulang din. So, ang generational wound ay ito yung parang sinasabing sumpa sa pamilya. Tunay kaya bang may sumpa sa ating pamilya? Yan ang ating alamin. Alam nyo ba yung pamilya na broken family? Yung tipong mag-isa lang siyang naging magulang at yung mga bata ay walang tatay. O maari kaya dahil kasi nag-una masayang pamilya tapos biglang nag-aaway-away. Sa panahon natin ngayon, parang wala na kasing ligawan. Parang kung sino ang magustuhan mo na lang ay yun yung aasawahin natin. Kaya nangyayari na nagkakaroon ng broken family, naghiwalay ang mag-asawa dahil kasi hindi nila nakikilala ang isa't isa. Pero kung nangyari ito ngayon, maaring noon din ay nangyayari. Kasi nung unang panahon, parang merong tinatawag na parang shotgun marriage na napilitan lang sila o napikot sila kaya nagpakasal sila. At sa totoo, hindi naman nila gusto ang isa't isa. So ito yung mga bagay na dapat nating tandaan
or pakaingatan kung bakit nagkakaroon ng generational wounds, no? Yung nagkakaroon din ng inggitan ang magkakapatid, away sa mana, sa pera, and everything. Come to think of it, ito ay nag-uugat din sa pagmamahal o kawalan ng pagmamahal sa isa't isa. So sana yung pagpapamilya ay magkaroon ng significance, talagang pag-aralang maigi na merong seminar ang mga couples kung how to resolve simple conflicts at may usapan din pagiging open sa isa't isa. Ngayon at on my part, parang na-appreciate ko ang aking pamilya, ang aking tatay, although my father is not perfect person or even my mom ay hindi perfectong tao, but they choose to live together until the last breath ng aking nanay, no? Kami bilang mga anak at ibang mga kapatid ko, nung nagkaroon ng girlfriend ang tatay ko ay medyo against sa situation. Pero ano ba ang dapat gawin? Di ba ang sumpaan ay hanggang kamatayan? Pero pagpatay na ang isa at isa pang buhay, ibig sabihin ba kailangan manatili na single ka? I think sa buhay ng lolo at lola ko, both of them are widow pero nag-asawa sila. So ibig sabihin pag namatay na, pwedeng mag-asawa ulit. Mahirap tanggapin ng mga anak, but tandaan natin na may puso pa rin ang ating mga magulang. They are not our property na dapat makontrol natin ang kanilang kalagayan. We just flow with love, no? We just go with the flow of love. Kasi ang love, tayo nakakaramdam. Yung individual ang nakakaramdam. At hindi dapat ito didiktahan. Kaya nga merong mga batas ngayon at may mga grupo na stop yung child marriage, which is makatarungan naman at tama naman na hindi dapat nating i-impose ang pag-ibig sa bawat isa. I really believe love has the power to heal all wounds. Kaya panalangin natin sa Panginoong may kapal na ang kanyang pag-ibig ang siyang maghilom sa bawat sugat na ating natamo mula sa nakaraan at gabayan tayo sa inaharap upang matamo natin ang kapayapaan para sa kalawalatian ng dakilang may kapal. Ito nga pa, Adman, nakita niya ang ating biyahe, napakahaba, pero bukas simula ulit ng panibagong experience, no? Sa panghihilot dito sa Sacramento, California. So hanggang sa muli, mayari na. Pag-asatin, paalam.